Sa kabila ng pagkakaroon ng batas na nagpoprotekta sa mga bata, may mga sanggol na patuloy na ikinakalakal ng sarili nilang ina. Mula sa halagang 12,000 pesos hanggang 35,000 pesos. Imagine binenta mo. So that means, ano ba yung worth ng isang bata? At saka, wala siyang say. Anong rights niya? Diba? It could be a life of slavery. Pero sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na hindi lang mga magulang ng sanggol ang nasa likod ng iligal na kalakarang ito. Dahil ngayon, nadiskubre nila ang bagong modus. Ang tinatawag na baby locator o yung nagsisilbing middleman. So kung ikaw yung magulang ng bata, binenta mo dito, binenta din, walang trace ka na. Kasi hindi mo na alam kung kanino ilalako eh. Ang masaklap dahil walang kasiguruhan kung saan kamay mapupunta ang ikinakalakal na sanggol. Ang ilan, nagiging kasangkapan na rin sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Di ba parang sinasabi nila mas delikado pag pinasukan na ng mga ahente? Yes. Ang transaksyon na ito. Yes, pwedeng maging sex traffic, maggamit sa sexual abuse, labor, and kung ano-ano pa. Paano sila maililigtas sa kamay ng mga mapanamantala? Isang tip ang nakuha ng Philippine National Police Anti-Trafficking in Persons Division o PNP ATIPD. Tungkol ito sa isang ginang na iniaalok ang kanyang sanggol online. Kaya agad na nagsagawa ng cyber patrolling ang mga otoridad para manmanan ang social media account ng babae. Isang undercover agent din ang nagpanggap na buyer at nagpadala ng mensahe sa seller na itatago namin sa pangalang Carol. Ilang saglit pa, agad na nag-reply si Carol. Sinubukan ko po siya i-message ng hello. Tapos sumagot po siya. Sinabi po niya na tungkol po ba ito sa pinapaampon ko na baby. Ang offer kapalit ng baby, 25,000 pesos. Pero matapos magbigay ng presyo, bigla na lang daw hindi nagparamdam si Carol. Dahil nga po ito ay online, madalas po ay hindi po siya naka-online kaya hindi po siya agad nakaka-reply. Hanggang sa natunto ng mga otoridad ang lokasyon ng seller sa Quezon City na itinuturing palang hotspot sa bentahan ng mga sanggol at kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. We have conducted several operations within these certain areas that making them a hotspot. Ayon pa sa otoridad, mas nagiging maingat na ngayon ang mga baby seller online. Yes, they have Facebook groups. So they know already na sa social media na yun sila nakuha and that the police officers are already monitoring them. Makalipas ang isang linggo, muling nagparamdam si Carol sa undercover agent. Dito na nalaman ng mga otoridad na hindi pa pala ipinapanganak ang ibinebentang sanggol ni Carol. Pero dahil nangangailangan daw ng pera ang seller, ang kanyang isang taong gulang naman na anak ang kanyang ini-offer. Ang bargain niya sa amin, once manganak siya doon sa current niyang pinagbubuntis, ibabawiin niya sa amin si pinabili niyang anak para ang ibibigay sa amin is the one na ipapanganak niya pa lang. Anong klase yun? Di ba kayo parang nagulat? Ba't Siguro because may attachment na siya because one year old na tong ibibigay sa amin. But due to the urgency na kailangan niya ng money, so parang let's say kinompromiso niya tong isa niyang anak. Siguro kaya niya naisip yon kasi wala pa siyang attachment dito sa ipapanganak niya. This one, kaya niya pinagbibili yung anak niya because wala siyang support from the father. Hanggang matapos ang ilang araw, makikipagkita na raw si Carol sa undercover agent sa isang fast food restaurant sa Fairview, Quezon City. Kaya agad na naghanda ang mga otoridad sa gagawing entrapment operation. Isang oras bago ang napag-usapang meet-up, tumawag si Carol sa undercover agent. Kasama na raw niya ang kanyang isang taong gulang na anak na ibinebenta. Kaya
Maya-maya pa, isang babaeng naka-orange ang pumasok sa kainan. Agad siyang dilapitan ng mga otoridad at tuluyang inaresto. Hindi maaaring gamitin dapat sa loob ng office sa Pilipinas. Sinagip din ang kanyang anak na nasa pangangalaga ngayon ng mga social worker. Matapos ang pag-aresto kay Carol, nakapanayam namin ang suspect. Pasensya na po, pasensya na po, sorry po. Pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. She pleaded guilty of a lesser offense. So, under RA 7610, ang violation niya, and meron siyang 4 to 6 years of imprisonment with fines. Currently, we turned her over already to the jail. Doon niya isi-serve yung sentence niya. Enough na lesson ba yun na maituturo sa isang ina na nagbenta sa kanyang anak? Baka kasi umulit dahil magaan lang yung parusa. The day after, if umulit siya, then we will find her again. Isang buwan makalipas ang pag-aresto kay Carol, isang buyer o adopter naman ang nag-post sa isang group sa social media noong February 13. Looking for o naghahanap siya ng sanggol na maaari niyang bilhin o ampunin mula sa mga seller online. Hanggang isang babae na itatago namin sa pangalang Raquel ang nagpadala ng private chat sa buyer. Dito na raw nagsimulang ialok ni Raquel ang isang sanggol sa buyer. Pero laking gulat ng buyer na isa pang sanggol ang iniaalok ni Raquel sa kanya. Dito na nagsimulang maghinala ang buyer na posibleng ang kanyang katransaksyon hindi ang ina ng ibinebentang sanggol. Nang tignan ng buyer ang iba pang group chat sa social media, natunto niya si Raquel na iniaalok din ang iba pang mga sanggol mula sa iba't ibang lugar. Kasi meron siyang ino-offer na meron daw siyang hawak na February at saka April na buntis. And then ang sinabi niya sa akin, isa po daw siyang locator. Kumpirmado, ang seller na si Raquel, isa palang middleman o baby locator at ang ilan sa mga iniaalok niyang sanggol, hindi pa ipinanganganak. Ang sistema, maghahanap ang middleman o baby locator na mga inang gustong ipaampon ang kanilang sanggol kahit pa nasa sinapupunan pa lang. Ang middleman din ang naghahanap ng mga buyer o mga willing adopter ng mga sanggol na hindi dumaraan sa legal na proseso ng batas. Makalipas ang ilang minutong pakikipag-usap ng buyer kay Raquel, dito na nagbigay ng presyo ang middleman na si Raquel. Ang mga inoffer na sanggol, nagkakahalaga ng 12,000 hanggang 15,000 pesos. Bali nung nagtanong kasi ako sa kanya kung paano yung bigayan, ang sabi niya po sa akin, papasundo niya lang po talaga sa akin daw. Sana yung mga B-mom na mag-stay sa kanya, yun ang pagkakasabi niya sa akin. So naisip ko kung B-mom, ang sinabi ko sa kanya, kung pwede sanang yung out na yung baby. Kasi puro hindi pa nanganak yung mga B-mom na meron siya. Pero dahil hindi pa niluluwal ang mga sanggol na iniaalok ni Raquel, hindi kumagat ang buyer sa offer ni Raquel. Sinasabi ko sa kanya, once na may out na baby, willing naman po akong mag-adopt. And then, since sinasabi niya na locator po talaga siya, naghahanap siya ng paraan paano ako makapag-adopt ng baby. Makalipas ang mahigit isang linggo, muli na namang nag-chat si Raquel sa buyer. Sa pagkakataong ito, isang 5-day-old na sanggol naman ang ini-offer ni Raquel sa halagang 35,000 pesos. Meron daw siyang B-mom ngayon na ipapanganak na yung baby. And then, nag-send din po siya sa akin ng photos nung bata. Yung B-mom ay nasa lying-in pa. And then, sinabi niya po sa akin na pupuntahan daw namin doon. Para mas makumbinsi ni Raquel ang buyer, nakipag-video call pa siya. Pinakita niya yung bata mismo at na nakahiga. So, ready na, yung parang ganun yung setup niya. Nandito na sa akin yung bata. Bukod sa 35,000 pesos na offer ni Raquel, may mga request pa raw ang middleman. I-refund ko daw lahat ng ginastos nila.
ng kanyang asawa simula sa gas at sa kabayad dun sa lying-in. Pero sa gitna ng pakikipagtransaksyon ng buyer kay Raquel, bigla raw dinoble ni Raquel ang presyo. Mula sa unang offer na 35,000 pesos, 70,000 pesos na ang hinihinging bayad ng middleman. Nang magkasundo na sa presyo, dito na nila pinlano ang schedule na meetup para sa bentahan na napag-usapang sanggol. Pero si Raquel, bigla raw nagbago ang isip. Kaso nga lang po, umatras po siya kasi nagdalawang isip po siya na baka po ako daw po ay isang pulis o di naman kaya yung kasama ko ay isang pulis. Hanggang nakaisip ng paraan ng buyer kung paano makukumbinsi si Raquel. Nagkaroon po ako ng idea, nag-my day po ako na willing po talaga akong mag-adapt ng baby. Nang mabasa raw ni Raquel ang My Day o post ng buyer, dito na ulit tumawag ang middleman. Napag-isipan niya siguro na dahil kagustuhan ko din, tinawagan niya po ako ulit. At dito lang February 21, araw ng nakaschedule ng meetup ng buyer at ng middleman na si Raquel. Ang target na lokasyon sa parking lot ng isang mall sa San Pedro, Laguna. Habang papalapit na ang oras ng meetup, naniguro pa raw si Raquel kung makakarating ba ang buyer. The way siya mag-chat kasi sa akin, mabilisan po yung sagot niya, mahaba po yung sagot niya. And then yung mga sagot ko sa kanya, simple lang, isahang chat lang, pero yung kanya, sunod-sunod po yung chat. Willing talaga siya, or nasa kanya talaga, yung desidido talaga siyang magbenta ng bata. Sa mga oras na ito, walang kaalam-alam si Raquel na ang katransaksyon niya. Isa na palang undercover agent ng Philippine National Police Anti-Trafficking in Persons Division o PNP ATIPD. Mailigtas kaya ng mga otoridad ang ibinebentang sanggol? Sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP WCPC, sa nakalipas na 3 taon, papataas ang bilang ng kaso ng baby selling o illegal adoption sa bansa. Noong 2024, 5 kaso ang nang-operate ng kanilang opisina. 8 naman ang naging kaso noong 2025 at ang nakababahala, kalahati pa lang ng taon, umabot na sa 7 ang kasong naitala ng PNP WCPC. Sa mga bilang na yan, 4 na kaso ang natukoy ng mga otoridad na kinasasangkutan ng mga middleman o baby locator. Ayon sa Child Protection Network, lubhang mapanganib para sa mga sanggol ang ganitong klase ng krimen, kung saan lantaran silang iniaalok sa iba't ibang buyer online. It's against the rights of the child. Because, imagine binenta mo. So that means, ano ba yung worth ng isang bata? At saka, wala siyang say. Anong rights niya? Tapos binenta mo to what? Diba? It could be a life of slavery. So talagang it's against all that is moral, legal, lahat yan. Talagang labag yan. Pero ang mas nakababahala, ang bagong modus na nadiskubre ng mga otoridad, kung saan pinasok na rin ng mga middleman ang bentahan ng sanggol. Di mo alam yung mga how these adopted children are being treated kasi hindi naman sila kadugo. Pwede yung hindi itinda yung baby physically, pero yung images ng baby na sinesexual abuse sa bahay niya, walang age na safe, no? At saka, it doesn't only happen once. Continuous yan, even up to adulthood. Taong 2023, nang makasama kami sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation. Ang target, isang lalaki na kinilalang si alias LJ. Si LJ, nagbebenta umano ng malalaswang larawan at video ng mga minor de edad sa kanyang mga parokyano. Isa sa kanyang mga biktima, ang 5 taong gulang na batang si Chelsea, hindi niya tunay na pangalan. Ang bata, walang kamuwang-muwang na pinapakaway ni LJ sa kamera, kaharap ang kliyenteng dayuhan. Sa isa pang video, makikita ulit ang batang si Chelsea habang kausap naman ang isa pang foreigner kasama ni Chelsea noon. Ang kanyang ina na si Rochelle, hindi niya rin tunay na pangalan. Ayon sa investigasyon ng NBI, lumalabas na si LJ ang tumatayong middleman ng ina ni Chelsea o tagahanap ng mga kliyente online para sa kanyang anak. Kaya nang matunto ng mga otoridad ang lokasyon ni LJ, agad silang nagkasa ng entrapment operation.
at ang paghahain ng search warrant laban sa suspect. Ilang saglit pa, nakatanggap ng tawag ang asset mula kay LJ. Isang bata ang iniaalok ni LJ sa undercover. It's not here with me. I told you already, okay? Ibinaba ni LJ ang tawag. Pero sa pangalawang tawag, dito na inalok ni LJ ang 5 taong gulang na si Chelsea. Okay, now? Who's that? Oh, hi. Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para dakpin ang suspect. Alam naman po nila, wala naman po nagawang masama. Kaway lang po talaga. Pasensya na rin po kung nagawa ko yung ganitong bagay na to. No choice po kasi ako, kaya pasensya na po kung nagawa ko po yung ganitong bagay. Pinagsisihan ko na po yan doon. Inaresto rin ang ina ni Chelsea na si Rochelle. Agad ding sinagip si Chelsea. Sinampahan si alias LJ ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, a Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, violation of RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997 naman ang ikinaso laban sa inang si Rochelle. Napag-alaman din ng mga otoridad na si LJ hindi lang pala wanted sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, New Zealand, Switzerland at United Kingdom. Matapos ang pag-aresto kay LJ, halos 4 na ang kliyente ni LJ mula sa Australia ang natukoy ng Australian Federal Police. At makalipas ang 3 taon, ayon sa NBI, patuloy ang pagdinig sa mga kasong isinampal laban kay LJ. Yung pictures na yun nasa internet. Sabihin mo, i-delete mo yung whatever is there live. Pero somebody must have saved it in their personal computer, in their own mga cellphones. Forever ang effects no. Nang makarating ang mga operatiba sa napagkasundo ang lokasyon ng seller ni si Raquel, agad nilang minanmanan ang lugar. Ilang saglit pa, dito na sinugod ng PNP ATIPD ang kinaroroonan ni Raquel. Agad na inaresto ng mga otoridad si Raquel. Inaresto rin ang lalaking nagpakilalang kinakasama ng suspect. Nasagip din ang ibinebentang sanggol, pati na ang 2 anak na kasama ng mga suspect habang nakikipagtransaksyon. We haven't located the nanay. Hindi niya siguro din kayang buhayin yung bata. Kasi right after binigay niya. Matapos ang pag-aresto sa mga suspect, sinubukan naming kuhanan sila ng panayam. Hindi po kami nagbibenta po, ma'am. Wala po akong idea sa ano po. Kasi hinatid ko lang po siya. Ito yata yung pambihirang pagkakataon na nabalitaan namin na may mga middleman na na-involved. May disclosure yung biological anak na itong suspect. It's not the first time daw po na may dinala yung mother nila sa bahay nila na bata and then after several days, wala na. We can assume na this is not the first time na ginawa niya yun. Ang mag-live-in partner na suspect naharap sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sakaling mapatunayang nagkasala, habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanila. Ayon sa PNP WCPC, sa kabila ng kaliwat ka ng pagtugis nila sa mga nasa likod ng ilegal na bentahan ng sanggol, nananatiling hamon pa rin kung paano nila ito tuluyang matutuldukan. Kaya kailangan din nila ang tulong mula sa komunidad. Kulang ang engagement natin sa komunidad, kulang yung pagpupursige ng komunidad na mag-report. Sana pagtulong-tulungan natin ito dahil nakasalalay yung kinabukasan ng mga batang ito. Kung gaano kabilis umusad ang teknolohiya, ganoon din kabilis itong ginagamit ng mga mapanamantala para makahanap ng bagong paraan sa ilegal na bentahan ng sanggol.
Ang hamon ngayon sa pamahalaan, mas mabilis na matunton at mapanagot ang mga nasa likod ng iligal na kalakarang ito at mailigtas ang mga batang walang kamalay-malay bago pa sila maging biktima. Ako si June Veneracion at ito ang Reporters Notebook.